Dok, tulungan niyo po kami. Manganganak na po ang asawa ko, nakikiusap po ako. Asikasuhin niyo po ang asawa ko. Teka, sandali lang. May tinatapos pa kami rito. Maghintay ka saglit. Hindi na po makapaghihintay ang asawa ko, Dok. Manganganak na po siya eh. Tulungan niyo po ang asawa ko. Dok, nakikiusap ako. Kanina pa po kami naghihintay dito sa labas na kwarto ng ospital eh. Parang awa niyo na po. Dok, nangihina na ang asawa ko. Asikasuhin niyo na po si Mara. Sandali nga lang. Hindi ka ba marunong umintindi ng Tagalog? Maghintay ka dyan. Dahil kailangan ko pang unahin ng pasyenteng mas nauna sa asawa mo. Isa pa. May B-Health ka na ba? Kung wala pa, mag-asikaso ka muna para magkaroon na rin ng kwarto ang asawa mo. Wala po ako nung sinasabi niyong B-Health eh. Dok, baka naman pwedeng unahin niyo na muna ang asawa ko bago ko po asikasuhin yun. Aba, hindi pwede yun. Asikasuhin mo muna ang lahat ng mga kakailanganin mo dito sa ospital bago namin asikasuhin ang asawa mo para siguradong may pambayad kayo dito sa ospital. Mas mahalaga pa ba yun kaysa sa buhay ng mag-ina ko? Aba, oo. Kaya mag-asikaso ka muna bago ang lahat. Kaya kung pwede lang, umalis ka na rito dahil nakakaabala ka na sa ginagawa ko. Dok naman nakikiusap ako. Pang-3 ospital na ang pinuntahan namin eh. Lahat sila'y nahanapan kami ng B-Health at tinatanggihan kami. Dok, sana naman dito, unahin mo na muna ang buhay ng pasyente bago ang lahat. Nakikiusap po ako, parang awa niyo na po. Baka pumapahamak ang mag-ina ko eh. Abay, wala akong pakialam. Yun ang patakaran dito eh. Tsaka hindi mo pa pwedeng ikatwiran sa akin na wala kang pera. Dahil 9 na buwan na dinala ng asawa mo yung anak mo. Tapos hindi man lang kayo nakapag-ipon? Kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, doktor, mananagot ka sa akin. Teka, tinatakot mo ba ako? Hindi mo ba nakikita na mas malala ang pasyente ko ngayon? Manganganak na ang asawa ko at kailangan niya ng agarang atensyon ng mga doktor. Dok, saan ka pupunta? Ang asawa ko muna ang tignan niyo. Dok, nakikiusap ako. Hindi na ako pinansin ng doktor at nilampasan niya lang ako kasama ang mga nurse na may tulak sa higaan ng dugo ang pasyente. Sinulyapan ko ang asawa kong si Mara na nakahiga sa folding bed sa labas ng isang kwarto sa ospital na yon. Para akong mababaliw dahil sa matinding pag-aalala sa mag-ina ko. Ganito ang kalagayan ng mga taong kapuspalad. Babaliwalain ka kapag wala kang pera. Sa paglipat-lipat namin ng ospital noon, ay naubos ang ipon ko. Kaya desperado na ako ngayon dahil ito na ang huling ospital na maaari kong pagdalhan kay Mara. Nilapitan ko si Mara habang hawak niya ang tiyan niya. Mara, kumusta na ang pakiramdam mo? Kaya mo pa ba? Oo, kaya ko to, Ruel. Huwag ka mag-alala. Kakayanin ko to. Para sa anak natin. Nakikiusap ako sa iyo, Mara. Lakasan mo ang loob mo, ha? Kaya mo to. Oo, Ruel. Ikaw ang kumalma dyan. Huwag kang mataranta. Pangalawang anak na natin to, di ba? Kaya masanay ka na. At huwag ka na mag-alala. Paano hindi ako mag-aalala? 2 araw ka na nagle-labor ba? Tapos ganito pa. Baka mapano na ang anak natin eh. Ruel, may awa ang Diyos. Kakaraos din tayo. Sige na, lapitan mo na ulit ang doktor o kaya ang mga nurse. Para kasing inaantok na ako. Huwag ka matutulog, ha? Iba yan kapag natulog ka. Hindi ka na magigising. Halos pigain ko ang kamay ng asawa ko para hindi lang siya matulog. 2 oras pa kaming naghintay roon at wala talagang nagmalasakit na tignan ang asawa ko. Maputla na si Mara. Mahina ang paghinga at bakas ang paghihirap sa mukha niya. Hindi na ako mapakali ng mga oras na yon, Sir Blair. At kung ano-ano na talaga ang pumapasok sa isip ko. Hanggang sa muling dumaan sa harapan ko ang doktor na nakausap ko kanina. At hindi na nga ako nakapagtimpi.
Kinuha ko ang scalpel na gagamitin sana nito sa operasyon ng naunang pasyente niya. Saka ko ito itinutok sa leeg niya. Sige! Kapag hindi mo pa rin inasikaso ang asawa ko, lalasdasin ko talaga ang lalamunan mo, hayop ka! 2 oras na kami naghihintay dito, pero dinadaan-daanan niyo lang kami. Buhay ng mag-ina ko nakataya rito. Mas mahalaga pa ba sa'yo ang bihelt na sinasabi mo kaysa sa buhay ng asawa ko? Kaya mamili ka, hayop ka. Buhay mo o buhay ng asawa ko? Nagkagulo sa loob ng ospital dahil sa ginawa ko. Nagulat naman ang doktor at itinaas niya ang kanyang 2 mga kamay. Napilitan siyang lapitan at tignan ang asawa kong si Mara. Inilapat niya ang kanyang stethoscope sa dibdib at tiyan ni Mara. Kinabahan ako nang umiling-iling ito. Pasensya ka na. Ngunit patay na ang sanggol sa sinapupunan ng asawa mo. Ano? Ano? Ulitin mo, sinabi mo! Wala na. Patay na ang bata. Ganon din ang asawa mo. Anak ng putya! Hindi! Bawin mo, sinabi mo! Hindi totoo yan! Hindi pa patay ang asawa ko! Kausap ko pa lang siya kanina eh! Wala na. Patay na ang asawa mo. Dahil nalaso na ang katawan niya ng patay na sanggol sa loob ng sinapupunan niya. Pasensya ka na. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa asawa mo. Ganun lang yon? Yan lang ang sasabihin mo? Kasalanan mo to, hayop ka! Kung inasikaso mo kaagad ang mag-ina ko, buhay pa sana sila ngayon! Papatayin kita! Papatayin kita! Isasama kita sa hukay ng asawa ko! Lahat kayo papatayin ko! Hindi ko na napigilan ang sarili ko ng mga sandaling yon at sinuntok ko sa mukha ang doktor. Maraming umawat sa akin, ngunit hindi nila ako napigilan sa pagwawala ko. Nang akmang sasaksakin ko ng scalpel ang doktor, biglang may dumakot sa mga kamay ko, diretso posas. Nagulat ako sa biglang pagdating ng mga pulis. Hindi ko alam na nagtawag na pala ng mga pulis ang nurse na tumakbo kanina at ipinahuli ako. Bitiwan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Ang asawa ko pinatay ng hayop na doktor na yan! Kakasuhan ko kayo! Lahat ng mga taong bumaliwala sa mag-ina ko pagbabayarin ko! Ipapatanggal ko kayo sa trabaho! Tandaan niyo yan! Sige na, Sargento Dencio. Ilabas niyo na ang taong yan. Kanina pa siya nanggugulo rito sa loob ng ospital eh. Nanggugulo ako! Nanggugulo! Hindi niyo inisikaso ang mag-ina ko! Ngayon patay na sila! Tapos ito pa ang gagawin niyo sa akin? Halika na! Sumama ka na sa amin sa presinto. Doon ka na magpaliwanag. Mara! Mara, gumising ka, Mara! Sabi ko sa'yo, huwag ka matutulog eh! Pakawalan niyo ako! Pagsisisihan niyo to! Babalikan ko kayong lahat! Mga hayop kayo! Halos kaladkarin ako ng mga pulis na humuli sa akin. Ang buhay na pinapangarap ko, naglaho nang mamatay ang mag-ina ko. Isinumpa ko sa sarili ko na pagbabayaran ng mga ospital at doktor ang ginawa nilang pagbabaliwala sa asawa ko at sa pagtataboy sa amin. Dahil kung inasikaso kagad nila si Mara, buhay pa sana ang mag-ina ko. Pagdating sa police station ay agad nila akong ikinulong at habang ikinakandado ng pulis na si Sargento Dencio ang kulungan ay panay din ang pagwawala ko. Pakawalan niyo ako dito! Ang mag-ina ko naiwan sa ospital! Wala mag-aasikaso sa kanila, ano ba naman kayo? Bakit ba titigas ang puso niyo? Pakawalan niyo ako dito! Pakawalan niyo ako! Wala kayong puso! Wala kayong awa! Hoy, tumahimik ka ha! Huwag kang mag-ingay rito dahil nakakastorbo ka sa mga tao nagtatrabaho rito. Isa pa, huwag mo kaming idamay sa problema mo.
Dahil yung problema mo, solo mo yan! Sir, parang awa mo na. Naiwan na mag-ina ko sa ospital. Patay na sila, sir. Palabasin niyo ako rito, sir. Nakikiusap ako sa inyo. Kapag hindi ka tumahimik, hindi ka talaga makakalabas dyan at ililipat kita sa Bartolina. Gusto ba yon? Sir, wag. Palabasin niyo na lang po ako rito, sir. Gusto ko po talaga makita ang asawa ko. Tumahimik ka. Bakit ba ang kulit mo? Hanggat hindi inaatras ni Dr. Cabal ang kaso sa'yo, hindi ka makakalabas dyan. Kaya ipagdasal mo na iatras niya ang kaso. Magwala ka pa naman sa loob ng ospital eh. Kung hindi ka rin naman basira ulo, isinisi mo pa sa doktor ang pagkamatay ng asawa mo. Alam mo kung meron man dapat sisihin sa mga nangyari sa kanila, ikaw yun. Dahil wala kang silbing asawa. Wala kang alam. Kaya wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Magaling lang kayong manguske. Porque mahirap lang ako. Sana, hindi rin mangyari sa iyo ang ginawa ng doktor na yun sa mag-ina ko. Dahil hindi mo kakayanin ang sakit at ang galit mo, hindi mo rin mapipigilan. Hindi mangyayari yun. Dahil matino akong tao eh. Huwag mong isisi ang pagkukulang mo sa mga taong nagtatrabaho sa ospital. Pagkasabi nito nun, ay tinalikuran niya na ako. Halos magwala ako ng mga sandaling yon dahil sa galit. Nang lumayo si Sargento Dencio sa kulungang yon, pinagtinginan ako ng mga taong naroroon. Kaya napagtanto ko, sayang lang ang lakas ko dahil wala talaga silang balak na pakawalan ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang maupo sa isang sulok ng kulungan habang kasama ang ibang nakakulong doon. Kinabukasan ay lumapit sa kulungan si Sargento Dencio at sinusian niya ang kandado nito. Oh, laya ka na. Magpasalamat ka dahil inatras ni Dr. Cabal ang kaso laban sa'yo. Yung asawa mo raw, dinala na sa tirahan nyo. Siya na nag-asikaso sa burol na mag-ina mo. Kaya magpasalamat ka sa kanya. Hindi ako magpapasalamat sa kanya dahil kasalanan niya ang pagkamatay ng mag-ina ko. Sira ulo ka rin, buwisit ka, no? Abay, akalain mong ikaw na nga ang tinulungan, ikaw pa ang galit. Ibis na magpasalamat ka sa taong nagmamalasakit sa'yo, maninisi ka pa. Kung totoong nagmamalasakit siya, sana nung buhay pa ang asawa ko, nailigtas niya sana ang mag-ina ko. Naguhugas kamay lang siya dahil nakokonsensya siyang hayop siya. Akala ba niya mawawala ang galit ko sa ginawa niya? Nagkakamali siya. Hindi magbabago ang nararamdaman ko. Pagbabayaran niyang nangyari sa mag-ina ko. Talagang pinapainit mo ang ulo kung ulul ka. Hoy, huwag ka magbabanta, ha? Baka gusto mong ibalik kita sa kulungan. Hala, sige na. Lumapit ka sa table na yon at pirmahan mo ang release order mo. Halos itulak ako ni Sargento Dencio palapit sa lamesang itinuro nito. May mga papel sa ibabaw nito na kailangan kong pirmahan. At pagkatapos ay pinalabas na nila ako ng police station. Saka ko lang napansin na wala palang sapin ang mga paa ko. Marumi din ang damit ko dahil sa trabaho ko bilang panday ng mga itak. Pinagtitinginan naman ako ng mga tao habang nag-aabang ako ng tricycle. Dahil wala akong pera noon sa bulsa ko, lahat ng pinara kong sasakyan ay nilampasan ako. Mabuti na lang at may isang lalaking nagmalasakit sa akin at sinabi nitong taga roon din daw siya sa baryo namin. Pauwi na rin ito kaya isinabay na rin niya ako. Habang sakay ako ng tricycle ay para bang binabayo ng maso ang dibdib ko. Hindi ko yata kayang makita ang asawa kong nakahiga sa kabaong. Pagdating ko sa bahay, maraming tao. Nanghihina ang tuhod ko at hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Sumalubong noon ang 10 taong gulang kong anak na si Buboy. Yumakap siya sa bewang ko, ngunit hindi ko siya pinansin dahil nakatingin lang ako
sa kabaong ng asawa kong si Mara. Pagpasok ko sa loob ng sala ay nagkatinginan ang mga taong naroon at nagbubulungan habang minamaliit nila ang pagkatao ko. Dahil gusto kong makita ang mukha ng asawa ko, binaliwala ko ang mga naririnig ko ng sandaling yon. Pagsilip ko sa kabaong ni Mara, nag-unahang pumatak ang luha ko sa mga mata. Lalo na nang makita ko ang sanggol sa tabi niya. Mara! Anak ko! Patawarin niyo ako. Wala man lang ako nagawa para iligtas kayo. Ang mga hayop na yun, pagbabayaran nila ang ginawa nila sa inyo. Pagbabayaran nila! Bigla akong tumigil sa pag-iyak dahil napansin ko na tila kakaiba ang kulay ng anak ko. Kulay ubi ito na para bang piniga ang katawan niya. Ang kanyang balat ay tila may mga butas. Nagtaka ko, bakit ganun ang itsura ng anak ko? Maya-maya pa ay naramdaman ko ang paglapit sa akin ng ama ko na si Tatay Inok. Salamat sa Diyos at pinalaya ka ng mga pulis, anak. Nakikiramay ako sa nangyari sa mag-ina mo. Totoo na to, Tay. Wala na ang mag-ina ko. Wala na. Patay na sila. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon, natawasin muna ang asawa mo bago siya dalhin sa ospital. Hindi sana to nangyari sa kanila. Sinasabi niyo bang kasalanan ko to? Kung wala kayong magandang sasabihin, Tay, wag na kayo magsalita. Wala akong panahong pakinggan ang paninisi niyo sa akin. Huminahon ka, Ruel. Huwag kang padadala sa galit mo. Tignan mo nangyari. Munti ka nang mabulok sa loob dahil sa ginawa mo. Mabuti na lamang at mabait ang doktor na yun. Sinagot niya ang lahat ng gastusin dito. Wala akong pakialam. Wala akong dapat na ipagpasalamat sa hayop na yun. Dahil kasalanan niya ang pagkamatay ng asawa ko. Hindi niya kasalanan. Kasalanan mo dahil hindi ka nakinig sa akin. Huwag kayong magsalita na para bang may ginawa kayo para sa mag-ina ko. Kung inasikaso at inalagaan niyo ang asawa ko, hindi ito mangyayari sa kanila. Nagtiwala ako sa inyo dahil albularyo kayo. Pero ang ginawa niyo, pinabayaan niyo siya. Namatay sila sa ospital na yun. Pinagpasa-pasa nila ang asawa ko. At hindi pinansin ang kalagayan niya. Huwag kang maghanap ng masisisi. Dahil una pa lang sinabi ko na sa'yo na ang pananakit ng tiyan ng asawa mo ay hindi dahil sa mga anak na siya, kundi inaswang ang asawa mo. Patay na ang apo ko sa loob ng tiyan niya. Kaya kung meron man dapat sisiin dito, ikaw yon. Dahil hindi ka nakinig sa akin. Dito ko lang napagtanto kung bakit ganun ang itsura ng balat ng anak ko. Dahil kagagawan pala yun ng isang aswang. Alam niyo na pala nangyayari sa asawa ko, ba't wala kayong ginawa? Kaya may kasalanan din kayo dahil inutil kayong albularyo. Wala kayong kwenta! Agad na lumipad ang kamao ni tatay sa mukha ko. Ngunit mabilis akong nakaiwas at itinulak ko siya ng malakas. Napasubsob ito sa mga taong nakaupo. Agad din naman itong nilapitan ng anak kong si Buboy habang umiiyak. Ngunit masyado na akong nilalamon ng galit ko at wala na akong pakialam sa mga taong masasaktan ko. Inaswang pala ang asawa ko at walang sino man sa inyo ang nakapansin. Tapos kayong patay na ang mag-ina ko. Magkukunwari kayong nakikipagsimpatya sa amin? Baka nga pinagtatawanan niyo pa ako habang nakatalikod ako. Iniisip niyo na wala akong kwentang ama dahil hinayaan ko mamatay ang mag-ina ko. May anak ka pa.
At buhay pa si Buboy. Ayusin mo ang buhay mo, Ruel. Kung gusto mo magwala, sige lang, magwala ka. Itodo mo. Ipakita mo kung gaano kang kasama para iwasan ka na rin ng mga tao maging ng anak mo. Wala akong pakialam! Hoy kayo! Lahat kayo magsipaglabas kayo sa pamamahay ko! Wala kayong paglalamayan dito! Hindi ko ililibing ang anak at asawa ko hanggat hindi ko nahahanap ang aswang na pumatay sa kanila! Walang ililibing! Walang libing na magaganap! Tuluyan na akong nilamon ng galit at nagwala talaga ako sa loob ng bahay. Lahat ng mga taong naroon nagkagulo. Lumabas, nagsigawan, at pati ang anak ko natakot na din. Umiiyak itong nakayakap sa ama ko at wala rin silang nagawa kundi ang lumabas sa sala. Naiwan akong mag-isa habang umiiyak at dumudugo ang sugat ko sa kamay dahil sa pagsuntok ko sa dingding at lamesang naroroon. Nakatingin ako sa asawa ko na payapa nang nakapikit. Pumatak ang huling luha sa mga mata ko at hinawakan ko ng mahigpit ang kabaong ng mag-ina ko. Pagbabayaran nila to. Lalo na ang aswang na pumatay sa inyo, Mara. Hinding-hindi ako papayag na hindi rin siya mababaon sa hukay. Isinusumpa ko papatayin ko silang lahat. At uubusin ko ang lahi nila. Pagkatapos kong magwala, ay lumabas ako ng bahay. Dala ang luma kong itak. Habang sina tatay at buboy naman ay nakatingin lang sa akin mula sa malayo. Naglakad ako paalis sa lugar na yon at nagtungo ako sa kakahuyan dahil bala kong manghuli ng maraming alakdan. Buo na ang pasya ko. Babalik ako sa dating gawain ko. 2 oras akong naglakad. Marating lang ang bundok ng Tabor kung saan naroon ang maraming mga alakdan. Sinimulan kong manghuli sa pamamagitan ng pagpasok ko sa masusukal na kagubatan at kakahuyan. Nang makahanap ako ng sapat na bilang ng mga alakdan, ay muli akong bumalik sa bahay. Nagtungo naman ako sa likod at binuksan ko ang maliit na kubo na siyang pinagtataguan ko ng aking mga sandata. Dito rin ako nagpapanday ng mga itak. Habang inihahanda ko ang mga kakailanganin ko sa pagpapanday, lumapit sa akin ang anak kong si Buboy. Dala ang palangganang may laman na malinis na tubig. Tay, gagamutin ko pa nga sugat niya sa kamay at braso. Baka po kasi magkasakit kayo eh. Ito po, ipinaglaga ko rin po kayo ng talbos ng daon ng bayabas. Hindi ko kailangan ng mga yan. Umalis ka na muna sa harapan ko, Buboy. Tay, bakit po? May kasalanan po ba ako sa inyo? Pwede ba, Buboy? Huwag mo akong kulitin at huwag kang iiyak-iyak sa harapan ko. Baka samain ka. Tay, wala naman po akong kasalanan sa inyo eh. Huwag naman po kayong magalit sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Gusto ko lang na umalis ka sa harapan ko. At huwag mo akong abalahin dito. Ruel, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit pati ang bata ay sinisigawan mo? Mas lalong uminit ang ulo ko nang biglang dumating si Tatay Inok at hinawakan niya kagad ang balikat ng anak ko. Kaya itinigil ko ang ginagawa ko at hinarap ko sila habang patuloy sa pagsasalita si Tatay. Takot na nga ang anak mo. Sa ginawa mo kanina, sinisigawan mo pa siya. Huwag mong idamay ang anak mo sa init ng ulo mo, Ruel. Dahil kagaya mo, nawalan din siya ng ina at ng kapatid. Tumigil na nga kayo. Huwag kayong umasta na para bang alam nyo ang pinagdadaanan ko ngayon. Kasalanan ni Buboy kung bakit ko siya sinigawan. Kanina ko pa siya pinapaalis ha. Pero matigas ang ulo niya. Kaya kung pwede lang, layuan nyo muna ako. Kung ayaw nyo madamay sa init ng ulo ko. Sige lang. Gawin mo ang gusto mo. Pero wag mo kong sisihin kung baka pati si Buboy ay mawala sa'yo. Sabi nang umalis na kayo eh. Umalis na kayo! Dala ng bugso ng damdamin
Kinuha ko ang palanggana sa kamay ng anak ko at winasa ko yon sa harapan niya. Pinagtataga ko ito hanggang sa magkapira-piraso ito. Napahagulgol ng iyak ang anak ko dahil sa takot. Nang mga sandaling yon, hindi ko na makontrol ang galit ko. Naalala ko palagi ang sinapit ng asawa ko, kaya naman nagalit din ako sa sarili ko. Siguro naman, sapat na to para umalis kayo. Huwag niyo muna akong kakausapin! Napilitang umalis ang maglolo sa harapan ko at iniwan nila akong mag-isa. Masakit din sa loob ko ang ginawa ko sa anak ko, pero kailangan kong gawin yon dahil kilala ko ang sarili ko. Iba ako kapag nagagalit at ayaw kong pati sila ay masaktan ko. Maya-maya pa ay ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Lahat ng mga alakdan ay pinatay ko. Pinagsama-sama ko ang kanilang dugo at ibinuhos ko yon sa tinunaw ko na bakal. Sinimulan kong magpanday at inabot ako ng halos hating gabi. Habang nagpapanday ako, panay rin ang pagsambit ko ng orasyon. Ang pagiging albularyong pamako ko, ang bubuhay sa bisa ng aking sandata. Ito ang gagamitin ko upang lipulin ang mga aswang. Ang albularyong pamako ay isang taong biyasa sa paggamit ng dasal at orasyon. Ginagamit ito upang iparalisa o ipako sa isang lugar ang kalaban upang hindi na ito makalipad o makaalis. Ang mga nilalang na tinatamaan ng isang pamako ay hindi nakakaalis hanggat hindi sila nakikipaglaban sa taong pumako sa kanila. Kahit ang mga engkanto o aswang ay hindi nakakaligtas sa aral o bisa ng pamako. Isa rin sa ginagawa ng albularyong pamako ay ang gamutin ang taong sinaniban ng masasamang elemento. Kaya ko rin pumatay ng espiritu na nasa loob ng ibang katawan ng tao. Kaya mahirap talaga akong kalaban, lalo na ng mga aswang. Walang sino man ang nakakaalam ng tungkol sa dati kong trabaho noon. Nagbagong buhay lang ako nang makilala ko ang asawa kong si Mara. Pero ngayong wala na siya, wala na ring dahilan para hindi ako maging isang hitman ulit. Ngayon, tapos na kitang pandayin. Kailangan naman kitang basbasan ng dugo ko para sa bisa mo. Kailangan kong muling hukayin ang dati kong agimat na mutya ng palos na matatagpuan sa gitna ng kagubatan sa tapat mismo ng puno ng balete. Kapag nangyari yon, lahat ng mga bagay na tinalikuran ko noon ay muling magbabalik sa akin. Sinipat-sipat ko sa ere ang aking itak at kumislap ito dahil sa liwanag na nagmumula sa nagbabagang pugon na siyang ginamit ko sa pagpapanday. Kailangan ko lang magsagawa ng ritual sa lugar na tatamaan ng direktang sikat ng buwan upang makumpleto ko na ang aking kapangyarihan. Alauna na ng madaling araw ay muli akong nagbalik sa bundok ng Tabor upang kunin ang aking mutya ng palos. Ang mutya ng palos ay isang agimat na magagamit kong proteksyon laban sa mga aswang. Magtataglay ako ng kakayahan ng isang palos at mahihirapan ang mga nilalang. Nasugatan ako dahil agad din itong maghihilom. Habang ang sandata ko naman ay magdudulot ng kakaibang lason sa katawan ng sino mang tatamaan ng talim nito hanggang sa sila ay mamatay. Dito ko yung binaon. Kaya kailangan ko na magsimula magukay. Tiyak na kapag nagawa ko ng ritual ay makikilala ko ang mga aswang na nakatira sa lugar na to. At kapag nangyari yon, malalaman ko kung sinong totoong pumatay sa mag-ina ko. Wala na akong inaksayang oras. Agad akong nagukay sa lupa habang umaasa lang ako sa liwanag ng gasera at talas ng itak ko. Wala akong kaalam-alam ng mga sandaling yon na sa bawat paglalakbay ko sa kagubatan ay palihim akong sinusundan ng anak kong si Buboy. Habang nagtatago ito sa likod ng puno ay nakasilip ito at pinapanood ang ginagawa ko. May sukbit itong pana sa balikat kasama
ng mga palaso na nakalagay sa basket nito. Bumakas sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Diyos ko, tulungan niyo po si tatay. Sana po alisin niyo po ang galit sa puso niya. Natatakot po ako sa maaari niya pong gawin. Nagbago na po talaga ang tatay ko. Hindi naman po siya ganyan dati. Kayo na po ang bahala sa tatay ko. Ngunit, poprotektahan ko siya sa abot ng mga kaya ko. Dahil hindi niya alam kung gaano kalakas ang aswang na pumatay kay nanay at sa kapatid ko. Alam ng anak ko kung anong uri ng nilalang ang pumatay sa mag-ina ko dahil binanggit sa kanya ni Tatay Inok. Inilihim nila yon sa akin dahil ayaw nilang mapahamak ako. Hindi naman nila alam na may sarili akong paraan kung paano ko makikilala ang aswang na pumatay kay Mara. Habang abala ko noon sa ginagawa ko, si Buboy naman ay panay anlinga sa paligid. Sa wakas, nasa akin ka na ulit. Ngayon nabuo ko na ang agimat at sandata ko. Sisimulan ko na ang ritual. 2 oras din ang iginugol ko sa paghuhukay ng lupa. Bago ko tuluyang nakumpleto ang mga gamit ko, inilapag ko ang mga yon sa lupa at sinimulang sambitin ang orasyon ko. Pagkatapos, sinugatan ko ang braso ko at pinatak ko ang dugo ko sa mutya at itak. Nagkaroon ito ng kakaibang kislap nang tamaan ito ng liwanag mula sa buwan. Indikasyong naibalik ko na ang bisa ng mga ito. Saka ako bumalik sa bahay, diretso sa loob ng aking silid. Pagpalit ko ng damit, ay agad akong napahiga sa katre. Kinabukasan pagising ko, ay nakita kong may benda na ang mga sugat ko sa kamay at braso. Alam kong si Buboy ang may gawa nun. Maya-maya pa ay may narinig akong nagtatao po sa labas habang tinatawag ang pangalan ko. Tao po! Tao po! Ruel! Nariyan ka ba? Si Sargento Dencio to, kasama ko si Dr. Cabral. Pwede ka ba makipag-usap sa amin? Tao po! Bumundol ang galit sa dibdib ko nang marinig ko ang pangalan ni Dr. Cabral, pati na ang boses ni Sargento Dencio. Akmang lalabas ako ng kwarto, humarang sa akin si tatay. Ruel, ako na nga harap sa kanila. Huwag ka nang lumabas, pakiusap. Tumabi kayo. Hindi kayo ang hinahanap nila kundi ako. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Huwag mo na silang harapin. Ako na lamang ang makikipag-usap sa kanila, parang awa mo na. Baka kung ano na naman ang magawa mo. Buboy, halika rito. Samahan mo dito ang ama mo. Opo, Lolo. Tay, talaga bang sinusubukan niyo ako? Kahit ngayon lang pagbigyan mo ko, Ruel. Nag-aalala ako na baka hindi mo na naman mapigilan ang sarili mo at magkamali ka. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi na hinintay ni tatay na sumagot ako dahil mabilis na siyang tumalikod sa akin. Lumabas siya sa bahay at ako naman ay pumasok sa loob ng silid ko. Hinayaan ko si Buboy sa labas ng kwarto ko at pinakinggan kong mabuti ang mga tao na nag-uusap sa labas. Tatang, magandang umaga po. May nakarating po kasi sa amin na reklamo na ang anak niyo raw po ay nagwala kagabi. Totoo po ba yon? Oo, pero dala lang yun ang sama ng loob niya sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Wala naman nasaktan sa pagwawala niya. Kaya wag na kayo mag-alala. Ganun po ba? Sana naman wag na pong maulit. Dahil baka makasakit siya ng tao. Siya nga po pala. Kasama ko si Dr. Cabral. May gusto lang po siyang ibigay sa inyo. Konting tulong para sa namatayan. Pasensya na. Pero hindi ko yan matatanggap. Bakit naman ho ganun? Tulong ko na po ito sa asawa ni Ruel. Sana, ginawa niyo yan nung buhay pa si Mara. Hindi yan ang inaasahan ng anak ko na tulong mula sa doktor na kagaya mo. Kaya kung gusto mo makatulong, iuwi mo na ang mga bulaklak at perang hawak mo. Dahil mas lalo mo lamang pinabibigat ang loob ng anak ko.
Mag-ama nga kayo. Alam ko ang ginawa mo sa manugang ko, kaya sana, kung may natitira ka pang hiya, umalis ka na at huwag na kayong babalik dito kahit kailan. Aba, teka nga. Para yatang tinatapakan nyo ng pagkatao ko, Sumusunod lang naman po kami sa patakaran ng ospital. Yun na nga ang masakit, doktor. Hindi kayo gumagamot ng tao. Ang chine-check up nyo ay pera. Hindi ka matatawag na doktor dahil may buhay kayong sinayang. Kaya sige na, makakaalis na kayo dahil ayaw ko ng gulo. Hindi na pinagsalita ni tatay ang mga bisita namin. Dahil narinig kong pinagsarhan na niya ng pinto ang mga to. Walang nagawa ang dalawa, kundi ang umalis sa tapat ng bahay namin at hinintay ko naman ang pagpasok ng ama ko sa loob ng bahay namin. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto ng silid ko at pinagbuksan ko si tatay. Umalis na sila. Salamat dahil nakinig ka sa sinabi ko, anak. Ano na ngayon ang plano mo sa burol ni Mara? Hindi po magbabago ang desisyon ko. Hindi ko sila ipalilibing hanggat hindi ko napapatay ang aswang na pumatay sa kanila. Alam kong masakit ang nangyari sa'yo. Ngunit gusto kong malaman mo na ang gagawin mong hindi pagpapalibing sa kanila ay magdudulot lamang ng kaguluhan sa lugar natin. Dahil hindi sila maaaring tumagal dito. Mangangamoy ang katawan nila at manganganib din ang kalusugan ng mga tao rito. Kasama roon ang anak mo sa maaapektuhan. 5 araw lang. Sa loob ng 5 araw at hindi ko pa nahanap ang aswang na pumatay sa kanila, ay ipapalibing ko na mag-ina ko. Kaya wag na po natin pagtalunan to. Agad akong tumalikod kay tatay at nagkulong sa silid ko. Dinalhan naman ako ni Buboy ng pagkain, kaya kinausap ko ang anak ko. Anak, salamat Salamat dito sa pagkain pati na sa paggamot mo sa mga sugat ko. Walang anuman po yun, Tay. Patawarin niyo po ako kung nakadagdag po ako sa bigat na dinadala po niyo sa dibdib niyo. Tila ba natauhan ako sa simpleng salita na yon ng anak ko. Kaya nakabig ko siya at niyakap ng maigpit. Humingi ako ng tawad sa kanya sa mga nagawa ko. Wala akong ibang inisip noon, kundi ang mag-ina ko at muntik ko nang makalimutan na meron pa pala akong isang anak na nangangailangan ng atensyon ko at pagmamahal. Ipinagpatuloy ni Tatay Inok ang pagkakaroon ng lamay sa bahay habang ako naman ay naghihintay sa pagsapit ng gabi para sa plano kong pagtugis sa mga aswang. Nang dumating ang tamang oras, ay tahimik akong umalis sa bahay. Dala ang itak at suot ang kwintas ng mutya ng palos. Pinasok ko ang madilim na bahagi ng kagubatan. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan. Kaya malinaw kong nakikita ang daan. Pagdating ko sa gitna ng kakahuyan, ay bigla ko kagad naramdaman ang pag-iinit ng aking suot na mutya. Maging ang hawakan ng aking itak. Indikasyong may mga aswang sa paligid. Sige, lumabas kayo. Magpakita kayo sa akin, mga damuho kayo. May gusto lang akong itanong sa inyo tungkol sa nangyari sa mag-ina ko. Alam ko, kilala niyo ang pumatay sa asawa ko. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Basta't ituro niyo lang sa akin kung sino ang may gawa nun sa kanila. Mula nga sa madilim na bahagi ng kakahuyan, lumabas ang mga nilalang. Nakakatakot ang kanilang anyo na halos hindi makita sa dilim dahil sa makintab na kulay itim nilang balat. Tanging ang mapupula lang nilang mga mata ang nakikita ko ng mga sandaling yon. At nang tamaan nga sila ng konting liwanag mula sa buwan, dito ko nakita ang buong itsura nila. Natigilan ako at nanigas ang buong katawan ko. Ngumisi ang nilalang na nasa unahan at sinabi nitong anong karapatan ko para guluhin ang pananahimik nila. Tila hindi nila nakikilala kung sino
ang kaharap nila. Wala akong panahon pakinggan ang sinasabi mo. At hindi ko rin problema kung nagulo ko ang pananahimik ninyo. Ang tanong ko ang sagutin mo. Dahil kung hindi, pagsisisihan nyo na nabuhay pa kayo. Mas lalong lumakas ang halakhak ng aswang na kausap ko. Lahat sila, pinagtatawanan ako. Ngumisi rin ako ng nakakaloko. Saka ko iwinasiwas ang itak ko at pinagbantaan ko sila. Sa oras na hindi kayo umamin, papatayin ko kayo at makikilala nyo ako kung sino ako. Umangil ng malakas ang nangungunang aswang at sinabi nitong wala raw akong malalaman mula sa kanila dahil mahalaga sa kanila ang nilalang na hinahanap ko. At dahil sa sinabi nito, napagtanto ko na marahil yun ang pinuno nila. Nang mati ako na wala talaga silang balak na magsabi sa akin ng katotohanan, hindi na ako nagdalawang isip. Ako mismo ang unang sumugod para umatake sa kanila. Talagang gusto niyo nang mamatay ah? Pues, ibibigay ko sa inyo ang kamatayang hinahanap nyo. At hindi na ako magbibigay sa inyo ng pagkakataon para mabuhay. Tanging ang maririnig ng gabing yon ay ang mga daing ng mga aswang na nasusugatan ko. Bawat taga ko ng itak ay para silang mga saging na agad na napuputulan ng braso at leg. Kasunod nito ay nagkakaroon sila ng epektong nakakalason mula sa talim ng itak ko. Nagkikikisay ang kanilang katawan habang bumubula ang kanilang bibig dahil sa labis na sakit. Nagtaka ako dahil ang ibang mga aswang na nakalaban ko ay may mga tama na ng palaso sa kanilang katawan. Inilinga ko ang paningin ko sa paligid, ngunit wala naman akong makitang ibang naroroon. Maya-maya pa ay tinamaan ako ng kalmot ng aswang sa likod ko. Ngunit mabilis ko naman itong nagantian ng taga na tumama sa leeg nito. Pagbagsak nito ay may nakita na naman akong palaso na nakabaon sa likod nito. Kinabahan ako dahil natitiyak kong hindi lang ako ang taong naroroon. Sino kaya ang tumutulong sa akin? Saka ko lang naramdaman ang sugat ko sa likod na agad din namang naghilom dahil sa epekto nga ng mutya ng palos sa aking katawan. Maya-maya pa ay muli kong ibinalik sa kaluban ng itak ko at naglakad upang lapitan ang nilalang na nakausap ko kanina. Nakahiga ito sa lupa habang bumubula ang bibig. Dinakot ko ang leeg niya at tinungtungan ko ang sugat niya sa dibdib. Ngayon, magpapakilala ako sa iyo kung sino ko. Ako si Ruel, ang dating hitman ng mga aswang na muling magbabalik para tugisin ang lahi niyo. Imbis na matakot, ay tumawa pa ito ng malakas at sinabing hindi ko kayang pabagsakin ang lahi nila dahil protektado daw sila ng kanilang hari. Hari? Ibig sabihin, siya ang pumatay sa mag-ina ko. Sabihin mo, saan ko siya matatagpuan? Kinalug-kalug ko ang katawan niya. Ngunit tuloy na siyang namatay at naging likido ang katawan nito. Dahil hindi ko nalaman kung saan ko matatagpuan ng hari nila. Pinagsusuntok ko ang lupa dahil sa labis na galit. Saka ako tumayo at naglakad pabalik sa bahay. Hinanap ko rin ang taong tumulong sa akin ng gabing yon. Ngunit hindi ko siya nakita at nakilala. Ang tanging nadala ko lang ay ang sanggol na palaso na ginamit niya. Pagdating ko sa bahay, ay nadatnan kong natutulog sa bangko ang anak kong si Buboy. Kinumutan ko siya, saka ko nagtungo sa kusina at nadatnan ko si tatay na abala sa pagtitimpla ng kape. Kinausap ko siya tungkol sa mga aswang na nakalaban ko kanina. Talaga bang gusto mo nang magkaroon ng digmaan sa pagitan nyo ng mga aswang? Inilagay mo ang buhay mo sa panganib? Hindi po yan ang inaasahan kong isasagot nyo, tay. Ang gusto kong malaman ay kung anong uri ng nilalang ang nakalaban ko kanina. At sino po ang hari na tinutukoy nila.
dangan na lang at mapilit kang malaman kung anong uri ng nilalang ang nakalaban mo kanina, ay sasabihin ko sa iyo, sila ang mga aswang na matrukulan. Hindi mo magugustuhan ang gagawin nila kung sakaling mabulabog sila ng tuluyan. Inilalagay mo sa panganib ang buhay ng mga tao rito. Kaya sana, habang maaga pa, Ruel, nakikiusap ako sa iyo, itigil mo na ito. Hindi po ako nagsimula nito. Sila ang nag-umpisa ng kaguluhang ito. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Ayaw mo ba talagang makinig sa sinasabi ko? Hindi nyo na po mababago ang pasya ko, Tay. Uubusin ko silang lahat. Lalo pa ngayon na nasa akin na ang agimat at sandata ko. Masyado ka na nagpapatalo sa galit mo. Hindi ka na nag-iisip ng tama. Hindi mo man lang inisip ang kalagayan ng anak mo. Hindi siya mapapahamak dahil nandito ako at nandyan din kayo para protektahan siya. Kilala niyo ako, Tay. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko napagbabayad ang mga aswang na yon. Wala na. Talagang sarado na ang isip mo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo iniisip ang mga taong nakapaligid sa'yo. Pwede ba, Tay, tama na? Tigilan niyo na ako. Wala akong panahong pakinggan ng mga sinasabi niyo. Kung wala kayo maibibigay na impormasyon tungkol sa mga aswang na matrukulan, ang mabuti pa'y huwag na tayo mag-usap. Pinasasama niyo lang lalo ang loob ko. Dala ng labis na sama ng loob ko, lumabas ako ng bahay at nagpahangin para magpalipas ng galit. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako muling nagpasyang pumasok sa silid ko. Inilapag ko ang itak ko sa ibabaw ng lamesa. Saka ko nahiga sa katre. Hindi mawala sa isip ko ang mga nilalang na nakalaban ko kanina. Para sa akin, masyado silang mahina para katakutan ko sila. Kung natalo ko sila ng ganong kabilis, tiyak na magiging madali rin ang pagpatay ko sa hari nila. Ngunit, saan ko naman kaya siya hanapin? Kung sa bagay, alam kong makakarating sa kanya ang ginawa ko sa mga alagad niya at hihintayin ko na lang ang paglitaw niya. Isang pagkakamali nga ba ang ginawa kong yun, Sir Blair? Dahil kinabukasan paggising ko, nagkagulo ang mga tao dahil pinasok raw ang kanilang bahay ng mga kakaibang nilalang na para bang may hinahanap. Hindi lang yon. Ang mga dalagang natutulog kagabi ay biglang nagkaroon ng masasamang panaginip at paggising nila ay malaki na ang kanilang tiyan na para bang buntis. Ang sabi ng isang babae, ang panaginip daw ng anak niya ay hinalay siya ng nakakatakot na nilalang na merong kulay itim na balat. Humihingi ito ng tulong sa ama ko para gamutin ang kanyang anak. Si Lina ang babaeng yon at umiiyak dahil sa labis na pag-aalala. Sinabi rin ng mga kasama nito na nagsisimula na naman daw ang mga kampon ng kadiliman sa pagpapakalat ng salot sa aming lugar. Kaya hindi na ako nakatiis at lumapit ako sa kanila. Diyos ko, ito na nga ba ang sinasabi ko? Nagsisimula na sila. Kapag dalagang birhen ang nabuntis ng matrukulan, 3 araw lang ang itatagal niya at maaari siyang mamatay. Sinabi ni Lina na sigurado raw na may gumambala sa pananahimik ng mga matukulan. Kaya nagsimula na daw itong maminsala ng mga tao. Aminado ko na may kinalaman ako roon, ngunit hindi naging maganda ang dating sa akin ng mga sinabi ng ginang. Kaya hindi na ako nakatiis at sumabat ako sa usapan ng mga ito. Hindi silang ginambala. Sila ang unang nanggambala sa mga tao at unang nilang biniktima ang asawa at anak ko. Kaya huwag kayong magsasalita ng ganyan na para bang may alam kayo sa mga nangyayari ngayon. Ruel, tumigil ka na, pwede ba? Sige na, Lina. Umalis na kayo at pupuntahan ko na lang ang anak mo para gamutin. Gagawin natin ang lahat para hindi magtagumpay ang aswang na matrukulan. Wala na kayong magagawa, Tay.
Kung buntis na sila, mailigtas nyo man ang buhay nila. Ngunit paano naman ang anak ng aswang na nasa sinapupunan nila? Anong mangyayari sa kanila? Magiging likido ang batang nasa sinapupunan nila at mawawala ang umbok sa kanilang tiyan. Kaya may pag-asa pa para mailigtas ang buhay nila sa tulong ng kakayahan ko at pangontrang nararapat para sa kanila. Kaya pwede ba, huwag ka nang makialam dito, Ruel, dahil napahamak sila nang dahil sa katigasan ng ulo mo. Dahil nagtatalo na naman kami ni tatay, umalis ang mga babaeng kausap nito, habang ang anak ko namang si Buboy ay lumapit na rin sa amin para makinig sa usapan namin ni tatay. Ano bang ikinakatakot nyo sa mga matrikulan, tay? Tao kayo! Mga aswang lang sila! Tumigil ka na, Ruel! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nagsisimula na sila at yun ay nandahil sa'yo. Hindi mo alam kung ano sasapitin ng mga buntis kung hindi sila mababantayan. Bakit? Ano ba mangyayari sa kanila? Pagsapit ng 3 araw ng kapanganakan ng babaeng buntis, babalikan sila ng matrikulan na nakabuntis sa kanila. At pagkatapos, kakainin nila ang sanggol sa loob ng sinapupunan ng ina nito. Pambihira. Mas masahol pa pala sila sa demonyo. Dahil kaya nilang kainin ang sarili nilang anak. Ganun na nga. Wala silang kasing sama. Anak nga nila kaya nilang patayin, ikaw pa kaya? Wala kang magagawa kapag sabay-sabay na silang sumalakay rito. Kaya kapag may nangyaring masama sa kanila, sa mga babae rito, ikaw ang dapat nasisihin. Nagpantig ang tenga ko sa sinabing yun ni tatay, dahil parang sinasabi nito na pabayaan ko na lang ang pagkamatay ng mag-ina ko. Hindi ko maintindihan kung bakit yun sinasabi ng ama ko, imbis na suportahan niya ako sa pag-iiganti ko laban sa mga aswang. Teka nga tay, sinasabi niyo bang kalimutan ko na lang ang pag-iiganti ko? Oo, ganun na nga. Dahil yun ang mas makakabuti para sa ating lahat. Dahil sa oras na makakain din ang hari nila ng sanggol mula sa isang birhen, magsisimula na siyang maghanap ng ganung uri ng putay at manganganib ang buhay natin, pati na mga babae rito. Kakaiba ang lakas ng mga matrokulan kumpara sa mga aswang na nakalaban mo noon. Wala akong pakialam tay. Hindi ako natatakot sa kanila. Hindi niyo na mababago ang isip ko. Albularyo kayo, di ba? Bakit hindi na lang kayo gumawa ng paraan para gamutin sila? Sayang naman ang kakayahan nyo kung itatabi nyo lang sa loob ng bahay natin. Isa pa, apo nyo rin ang namatay. Kaya hindi ako makapaniwalang nasasabi nyo sa akin ang bagay na yan. Wala rin kayong ipinagkaiba sa mga inutil at walang silbi nating kapitbahay. Tay, huwag niyo na bang pong pagsalitaan ng ganyan si Lolo? Hindi niyo po ba alam kung anong ginawa niya para lamang protektahan kayo pati si nanay? Ginawa niya po ang lahat, Tay. Kaya lang malakas po talaga ang nilalang na yon. Sana naman po, irespeto niyo pa rin si Lolo. Tumigil ka! Anak lang kita. Huwag kang makialam dito dahil wala kang alam. Usapang matatanda to, kaya huwag kang sumali. Huli na, para mabawi ko pa ang mga nasabi ko sa anak ko. Dahil tumakbo na ito papalayo sa akin. Tila dinurog ang puso ko dahil sa labis na sakit nang maramdaman kong nasaktan ko ang damdamin ng anak ko. O ano? Nakita mo na kung anong ginawa mo? Pati ang anak mo galit na rin sa'yo. Hindi ako magtataka kung balang araw, pagising mo, hindi ka na itinuturing na ama ng anak mo. Tay, kayo nagpalaki sa anak ko, di ba? Kaya kung meron mamasamang ugali man siyang pinakita sa akin, kasalanan niyo rin yun. Kayo ang dapat sisihin, hindi ako. Naririnig mo ba mga sinasabi mo? Wala ka talagang kwentang ama. Tinalikuran kagad ako ni tatay para sundan ang anak kong si Buboy. Naiwan ako sa labas habang nagsisisi sa nasabi ko sa anak ko. Para bang hindi ko na makilala ang sarili ko at tila nagbago na nga ang ugali ko.
Malaki pala talaga ang epekto ng pagkawala ni Mara sa buhay ko. Dahil talagang gumuho ang mundo ko nang mawala siya. Hindi ko alam na naroon lang pala sa likod ng bahay si Lina at narinig niya ang mga pinag-usapan namin ni tatay. Lumapit ito sa akin habang galit na galit at pinagsalitaan niya ako ng masakit. Sinabi nitong masahol pa raw ako sa isang halimaw. Ipagdarasal daw nito na magkaharap kami ng hari ng mga aswang nang makita ko raw ang hinahanap ko. Dahil sa oras daw na magkita kami, magsisisi raw ako dahil hindi ko raw alam kung gaano kabangis ang hari na hinahamon ko. Wala akong pakialam sa bangis sa matrukulan. Di mo rin ako kilala. Kaya wala kayong alam tungkol sa kung anong kaya kong gawin. Papatayin ko ang hari na yon kung siya talaga ang pumatay sa mag-ina ko. Tahimik na umalis si Lina at naiwan akong nakakuyom ang kamao dahil sa tinitimping galit. 2 araw pa ang lumipas magmula nang magkasagutan kami ni tatay. Hindi niya rin ako kinakausap, maging ng anak kong si Buboy na hindi na sumasabay sa akin sa pagkain. Isang gabi ay narinig kong sinundo si tatay ng asawa ni Lina upang gamutin ang anak nila na nabuntis ng matrukulan. Lima akong sumunod sa ama ko habang si Buboy naman ang naiwan na nagbabantay sa burol ng asawa ko. Pagdating ko sa bahay ni Lina ay diretso akong pumasok sa loob ng bahay ng mga ito. Sa una ay nagulat sila dahil nga naroon ako, subalit itinuloy na lamang nila ang kanilang ginagawa. Nakita kong malaki na nga ang tiyan ng dalaga. Kulay ube ang tiyan nito na nilalagyan ng langis ni Tatay Inok. Huwag niyong iiwang mag-isa ang anak niyo, lalo na kapag matutulog siya. Kailangan siyang bantayan, lalong-lalo na ngayong gabi. Ako po. Ako, Tay. Ako magbabantay sa kanya. Bumakas ang gulat sa mukha ni tatay nang sabihin ko yun. Hindi siya makapaniwalang tutulong ako sa kanya. Sigurado ka ba na ikaw ang magbabantay sa anak ni Lina? Opo, Tay. Dahil kapag nahuli ko ang aswang na matrukulan, maituturo niya sa akin ang kinaroroonan ng kanilang hari. Ikaw na ang bahala at nakasalalay sa iyo ang kaligtasan ng batang ito. Ipiniliwanag ni tatay ang mga kailangan kong gawin sa oras na umatake na ang aswang na matrukulan. Hindi ako umalis sa loob ng silid ng natutulog na babae. Hindi ko rin inaalis ang paningin ko sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang itong nagkikikisay na para bang nananaginip ito. Dahil dito, pumasok si Lina at inalalayan ang anak nito. Protektahan mo ang ulo niya na hindi humampas sa matigas na bagay. Ako ang bala sa kanya. Humanda ang aswang na gumagambala sa anak niyo. Papatayin ko talaga siya. Sinimulan ko ang paggamit sa aking orasyong pamako. Hindi gumagalaw ang katawan ng buntis. Indikasyong naipako ko na ang orasyon sa katawan ng matrukulan. Natitiyak ko na nasa loob ng panaginip ng dalagang anak ni Lina ang aswang. Kaya ang orasyong ginamit ko ang magpapatalsik dito mula sa diwa ng babaeng natutulog. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng malakas na atungal mula sa kakahuyan. Dumaan ako sa bintana, dala ang itak. Mabilis akong tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng angil ng aswang. Hindi nagtagal ay tumambad sa aking paningin ang nakatayong aswang na matrukulan at hindi ito makaalis sa kanyang kinatatayuan habang nasa paligid niya ang mga kasama niya. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Kayo mismo nagpakita sa akin. O ano? Hindi ka ba makagalaw? Walang hiya ka. Ang bata pa ng biniktima mo. 15 taong gulang pa lang. Child abuse ang magiging kaso mo. Hayop ka! Pinagsusuntok ko ang pagmumuka ng aswang na matrukulan na hindi makaalis sa kanyang kinatatayuan habang ang kanyang mga alagad naman ay atras abante ang pag-atake sa akin. Kaya naman,
Hinugot ko ang itak ko at inatake ko sila gamit ang aking kakayahan. Bawat talon at pagbagsak ko sa kanilang kinatatayuan ay bumabaon talaga ang talim ng aking itak sa kanilang laman. May mga pagkakataon naman na tinatamaan ako ng kalmot nila, pero dahil sa aking mutya ng palos, agad din itong naghihilom. Ano? Akala ko ba malakas kayo? Lumaban kayo, mga hayop kayo! Muli kong ginamit sa kanila ang orasyong pamako at lahat ng mga natitirang matrukulan ay biglang nanigas ang katawan at hindi makaalis sa kinatatayuan. Isa-isa ko silang tinabas na para bang saging at pinugutan ng ulo hanggang sa maging likido ang kanilang katawan. Maya-maya pa ay nilapitan ko ang natirang pinuno nila at sinugatan ko siya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Gamit ang itak ko hanggang sa mapaluhod ito sa lupa. Umaangil ito na parabang yun ang nagsisilbi niyang daing mula sa pananakit ng mga sugat niya. Nasaan ang hari niyo? Siya ba ang pumatay sa asawa kong si Mara at sa anak ko? Hindi sumagot ang aswang, kaya ginamitan ko siya ng orasyong pipiga sa kanyang katawan. Isa-isa ang kanyang hininga. At dahil sobrang hirap ng pinagdadaanan niya, nagbago siya ng anyo bilang tao at nagulat ako nang makilala ko siya. Ikaw? Hayop ka! Ikaw lang pala! Sargento Densyo, walang iya ka! Alagad ka pa naman ng batas! Tapos isa ka palang aswang na matrukulan! Ngayon hayop ka! Sabihin mo nasa ang hari mo! Ituro mo sa akin kung saan ko siya matatagpuan! Wala kang makukuha impormasyon tungkol sa kanya. Kaya mabuti pa. Patayin mo na lang ako! Talagang papatayin kita, demonyo ka! Kaya sabihin mo na kung nasa ang hari mo nang may makasama ka na sa impyerno! Hindi mo siya kaya! Wala kang laban sa kanya! Talaga bang di mo siya ituturo sa akin? Hindi ako magsasalita ng tungkol sa aking mahal na hari. Abangan mo na lang ang plano niya kung paano siya maghasik ng lagim sa lugar niyo. Sa oras na mamatay ako, sasalakayin niya ang baryo niyo. Hindi ako natatakot. Dapat sa akin ka matakot, hayop ka. Dahil higit pa sa inaakala mo, ang kaya kong gawin sa'yo at sa mga kalahi mo. Hayop ka. Itong nararapat para sa'yo! Yeah! Buong lakas kong tinagaan leeg niya at lumipad ang kanyang ulo sa ere. Bumagsak ang katawan ni Sargento Densyo sa lupa habang nagkikisay ang kanyang katawan. Bumula ang sugat niya sa leeg hanggang sa kumulo, pati ang laman niya. At sa isang iglap, naging likido ang katawan nito. Naiwan ang pugot nitong ulo. Ilang saglit pa, dumating naman si tatay na habol ang hininga. Halatang tumakbo ito para lang makita niya ang mga aswang. Ruel, anak, ano nangyari? Tignan niyo ang pugot na ulo ng aswang na naging tao, tay. Di po ako makapaniwalang siya si Sargento Densyo. Nang tignan ni tatay ang ulo ni Sargento Densyo ay nagulat ito. Maya-maya pa ay lumapit na rin ang mga taong kasama ni Lina. Gulat sila na napatay ko ang maraming aswang na matrukulan. Hindi sila makapaniwala kung paano ko raw yun nagawa. Simple lang. Ginamit ko ang lahat ng kakayahan at lakas ko. Ito ang patunay na hindi nyo alam kung ano ang kaya kong gawin para labanan ng mga kampo ng kadiliman. Ipagkalat nyo sa mga kababaryo ninyo na ang lahat ng mga babaeng may kakayahang magbuntis ay bantayan ninyong mabuti. Hanggat hindi ko nahahanap ang hari, hindi sila magiging ligtas. Nagbago ang tingin sa akin ng mga tao, ngunit hindi pa rin yun maitatanggi na may kasalanan ako kung bakit nagulo ang baryo namin. Ipinaalam ko rin sa kanila na anumang oras ay maaaring may mga sumalakay na aswang para hanapin ako. Kaya si tatay naman ang nagturo sa kanila ng mga kailangan nilang gawin.
upang hindi mapasok ng mga matrukulan ang panaginip ng kanilang mga anak na babae. Yun ay ang pagtarak ng patalim sa pintuan ng bawat bahay. At lahat ng mga itak na itatarak nila sa lupa ay lalagyan naman ni tatay ng pangontra at orasyon laban sa mga aswang. Pagkalipas ng 5 araw mula nang maiburol ang asawa kong si Mara, ay dumating naman ang hindi ko inaasahang mga bisita. Tumambad sa paningin ko sina Dr. Cabral at ang mga nurse niya kasama ang mga pulis. Naglagay na sila ng face mask dahil hindi nakaaya-aya ang amoy ng katawan ni Mara. Napilit ko namang binabaliwala ng mga sandaling yon. Magandang hapon po sa inyo, Tatang. Lalo na sa iyo, Ruel. Bakit po kayo narito? Anong kailangan ninyo? May natanggap po kasi kaming reklamo tungkol sa amoy ng katawan ng nakaburol sa bahay ninyo. Gusto lang po namin malaman kung bakit hanggang ngayon pinaglalamayan nyo pa rin ang mga namatay. Ayon sa protocol dito sa lugar natin, 3 araw lang po ang kailangang itagal ng burol. Kung ganon, ano bang ibig mo sabihin? Diretsahin mo na kami. Mangyari sana. Nailibing mo na mag-ina mo. Hindi na maganda ang amoy nila. Delikado na to sa kalusugan ng mga tao rito. Anong sabi mo? Hindi ko na kailangang ulitin pa sa'yo. Alam mo na kung anong ibig ko sabihin. At alam ko rin na naaamoy mo naman ang sigaw ng katawan ng asawa mo. Nagsama rin kami ng pulis para wala kayong dahilan para magmatigas. Pinagbabantaan mo ba ako, doktor? Tsaka anong kinalaman ng asawa ko sa problema nyo na naaamoy nyo, ha? Bakit? Sinabi ko ba sa inyo na singutin nyo ang amoy ng asawa ko? Hindi naman, di ba? Kayo na nga lang ang nakikiamoy. Kayo pa ang galit. Hindi kami nakikipagbiruan dito. Hindi rin ako nagbibiro, doktor. Bakit hindi nyo iharap sa akin ang taong nagre-reklamo sa akin, ha? Nang maisama ko siya sa burol ng asawa ko. Talaga palang makitid ang pag-iisip mo, no? Ikaw na nga ito nakakaperwisyo sa mga kapitbahay mo. Ikaw pang matapang. Pasensya na kayo, Dr. Cabral. Alam niyo naman na may pinagdadaanan lang ang anak ko. Kaya nasasabi niya ang mga bagay na yan. Kung ganun pagsabihan niyo ang anak niyo, Tatang, alam niyo naman na may masamang dulot ang mabahong amoy sa kalusugan ng mga taong nakakalanghap nito. Hindi ba? Sus, malapit lang ang bibig mo sa ilong mo. Kaya may naaamoy kang mabaho. Anong sabi mo? Kalimutan niyo na lang po ang sinabi ni Ruel. Nagbibiro lang siya. Hayaan niyo. At ililibing na namin si Mara. Tay, hindi ko pa po ipapalibing si Mara hanggat hindi ko pa napapatay ang hari ng mga aswang na pumatay sa mag-ina ko. Halos pandilatan ako ng ama ko. Matigil lang ako sa mga pinagsasabi ko. Grabe ang pagtitimpi ko ng galit ng mga oras na yon. Lalo pa. At umagaw na yon ng atensyon sa mga taong naroroon. Tatang, ano bang pinagsasabi ng anak ninyo tungkol sa mga aswang? Bakit? Hindi ka pa ba nakakakita ng aswang? Pambira. Tumingin ka sa likuran mo. Yung mga nurse mo, pati ang mga pulis na kasama mo. Mga aswang sila. Ganyan na ganyan ang itsura ng mga aswang. Nagtawanan ang mga taong naroroon. Bagay na hindi naman nagustuhan ni Dr. Cabral. Kaya halos magtatatalon ako sa tuwa dahil pakiramdam ko nakabawi na ako. Maya-maya lang ay muli itong nagsalita. Tignan ko lang kung makatawa ka pa kapag ipinahuli na kita sa mga pulis. Naku, wag naman, doktor. Huwag niyo namang huliin ang anak ko at gagawin na namin ang gusto niyo mangyari. Ipapalibing na namin si Mara. Dapat lang. Manhid lang ang tatagal sa ganyang klaseng amoy. Tsaka may bata kayong kasama, oh. Hindi niyo ba alam na masama yan sa kalusugan ng bata? Huwag mong madamay-damay ang anak ko sa kalokohan mo. Makakaalis na kayo, doktor. Habang nakakapagtimpi pa ako ng galit. Huwag mo akong pinagbabantaan, Ruel. May kasama ako mga pulis. Baka gusto mong ipakulong na talaga kita ng tuluyan. Bakit di mo gawin?
nang makita mong hinahanap mong hayop ka. Alam mo, sa totoo lang, kapag nakikita ko ang pagmumukha mo lintik ka, naaalala ko ang ginawa mo sa asawa ko. Kaya hanggat maaga pa umalis ka na sa harapan ko. Dahil baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. At mapatay lang kita. Narinig niyo ba, sir? Kapag mayroong nangyaring masama sa akin, siya lang ang hulihin niyo. Dahil tsak, siya lang ang papatay sa akin. Huwag mo akong gamitan ng batas sa sinasabi mo, doktor. Dahil kapag nakaraos ako sa problema kong ito, kakasuhan kita. Pati na mga ospital na tumanggi sa asawa ko, kakasuhan ko rin. Tandaan mo yan. Ako ang magiging karma niyo, mga hayop kayo. Marami na kayong pinatay ng mga pasyente. Hindi kayo totoong doktor. Dahil ang sinusuri at inaalagaan nyo ay pera. Tumigil ka na sa pinagsasasabi mo. Naparito lang kami para ipalibing ang asawa mo. Dahil nakakaperwisyo na siya sa kalusugan ng mga tao rito. Dr. Cabral, ako na po ang nakikiusap sa inyo. Hayaan niyong kami na lang ang maglibing sa manugang ko. Bigyan niyo pa sana kami ng kahit ilang oras. Sige, asaan ko yan. Pero may iiwan ko rito mga pulis para magbantay upang masiguro namin na gagawin ninyo mga sinabi nyo. Dahil kapag hindi kayo sumunod sa amin, mapipilitan kami, pati kayo, ay papakulong namin. Bukod pa ron, magmumulta kayo at ipapagamot ang lahat ng mga taong magkakasakit dito. Huwag na huwag mong idadamay ang ama ko sa kalokohan ninyo. Dahil kung hindi, makikita nyo kung sino ba talaga ako. Tumigil ka na, Ruel. Wala ka sa katwiran. Ipalibing mo na ang asawa mo bago pa kita ipahuli sa mga pulis. Tay, tama po si doktor. Lo, ipalibing na po natin si nanay. Tsak na gusto na rin po niya magpahinga. Kita mo na? Mabuti pa ang anak mo hindi nagbala sa'yo na matigas ang ulo. Isa pa, iniisip niya ang kalagayan ng kanyang ina. Umalis ka na. Dahil baka pati ikaw ipalibing ko. Libing ng anak mo ang susunod kapag hinayaan mong malanghap niya ang mabahong singaw ng katawan ni Mara. Anong sabi mo, hayop ka? Halika rito at babasagin ko ang pagbumuka mo! Marami ang umawat sa akin dahil pilit ko nang inaabot talaga ang katawan ni Dr. Cabral. Kaya naman, lumayo na ito kasama ang kanyang mga nurse. Pero ang mga pulis na naroon, nagbantay. 2 oras ang pinalipas namin bago kami nagpasyang magtulong-tulong para tuluyan na ngang ilibing si Mara. Parang madudurog ang puso ko nang maisip kong hindi ko na makikita uli ang mag-ina ko habang buhay. Ngunit alam ko rin naman na tama lang ang sinabi ni Dr. Cabral. Hindi ko lang matanggap dahil pakiramdam ko tinutungtungan ng doktor na yon ang pagkatao ko bilang lalaki. Hindi nga nagtagal ay nailibing na namin si Mara. 5:00 na yon ng hapon at nanatili kaming nakatayo sa tapat ng puntod ng asawa ko kasama sina tatay at buboy at ang anak kong dating hindi umiimik sa akin. Ngayon ay naluluwa at kinakausap na ako. Tay, salamat po. Sa wakas sinayaan niyo na pong mailibing si nanay. Patawarin niyo po ako kung sumama po ang loob ko sa inyo, ha. Huwag mong sabihin yan, anak. Ako nagkamali sa'yo. Kaya ako ang patawarin mo. Nadala lang ako sa buso ng damdamin ko. Pero pangako, anak, hindi na mauulit yun. Patawarin mo rin si tatay, ha. Hindi ko naisip ang kalagayan mo. Salamat dahil wala ka ng sama ng loob sa akin, ha. Wala na po sa akin yun, tay. Sana nga po, makamit niyo na rin po ang hustisya para kay nanay. Pangako, anak. Pinapangako ko. Gagawin ko yan. Niyakap ko ng maigpit si Buboy at naramdaman ko naman ang kamay ni tatay sa balikat ko. Kaya tuluyan na akong napahagulgol ng iyak. Karamay mo kami sa labang ito at tama ka. Nararapat lamang na may managot sa nangyari. Lalo pa ngayon na hindi lang ikaw ang nawalan ng pamilya nang dahil sa mga matrukulan. Kaya panahon na para wag matakot sa hari nila.
Siya mismo ang puntiryahin mo, anak. At susuportahan kita sa pagtugis sa kanya. Gabi na, nang makauwi kami sa bahay ng aking anak kasama si Tatay Inok. At dito na nga ako kinausap ni Buboy. Tay, patawarin niyo po ako kung inilihim ko po sa inyo ang buong katotohanan tungkol po sa mga nilalang na yon. Alam ko po kung saan po nagkukuta ang hari nila. Natakot lang po akong sabihin sa inyo dahil baka mapahamak po kayo eh. Pero pagkatapos ko pong malaman na dati po kayong hitman ng mga aswang at nakita ko rin na magaling po kayo sa pakikipaglaban, hindi na po ako mag-aalala dahil alam ko pong kaya niyo po silang pabagsakin. Handa po akong sumama sa inyo para ituro kung nasan po ang kuta ng hari ng mga aswang na matrukulan. Ibig mo sabihin, matagal mo nang alam ang tungkol sa mga matrukulan, anak? Opo, Tay. Pinigilan lang po ako ni Lolo na sabihin po sa inyo ang tungkol sa kanila. Dahil ayaw niya pong magkagulo at mapahamak po kayo. Natatakot po kasi siya sa haring yon. Kapag nasaktan daw po ninyo ang hari, uubusin ng mga alagad niya ang mga tao rito. Tay, nakita ko rin po ang itsura ng hari nila at talagang nakakatakot po ang anyo niya. Diyos ko, anak, totoo ba yan? Paano mo nakayanan na makita ang bagay na yun? Pero salamat sa pagsasabi mo sa akin ng katotohanan tungkol sa kanila, anak. Ngayon, mabibigyan na natin ng hustisya ang nangyari sa nanay at sa kapatid mo. Opo, Tay. Panagutin niyo po silang lahat. Pero anak, nag-aalala ako para sa iyo eh. Sigurado ka bang kaya mo akong samahan doon? Opo, para maituro ko po sa inyong kuta nila at kinaroroonan ng hari ng mga matrukulan. Sige, samahan mo ako. Pero umuwi ka agad at ako nang bahala sa kanila, ha? Hindi ko kakayanin, anak. Kung pati ikaw ay mapapahamak. Tay, kaya ko po sila. Kasama niyo po ako sa laban na to. Para po sa kapatid ko na pinatay ng hari at sa nanay ko. Sasama po ako sa inyo. Nag-aalala naman akong napatingin kay tatay na nakatingin lang sa amin habang nakikinig sa pinag-uusapan namin ng anak ko. Tumango ang matanda bilang pagsang-ayon na para bang sinasabi nito na ayos lang na isama ko ang anak ko. Tila kampante ito na matutulungan ako ni Buboy. Magtiwala ka sa anak mo, Ruel. Maasahan siya ng higit sa inaakala mo. Siya nga pala. Patawarin mo ko kung inilihim ko sa iyo ang tungkol sa kuta ng mga aswang. Bilang ama mo, ayaw kitang mapahamak. Ngunit nakikita ko naman na hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakakamit ang hustisya. Kaya pumapayag na kung samahan ka ni Buboy sa kuta ng mga matrukulan. Dahil siya lang ang nakakaalam kung nasaan yon. Nagtataka lang po ako na paano pong natuntun ni Buboy ang kuta nila. Dahil sa kanyang ginagawang pagsasanay noon sa paggamit ng iba't ibang uri ng armas, natagpuan niya ang kuta. Gusto niya kasing maging kagaya mo. Pero tay, nag-aalala pa rin ako. Baka mapahamak ang anak ko. Tay, nakahanda po ako sa anumang mangyayari. Basta tutulong po ako sa inyo. Ruel, magtiwala ka sa anak mo, kagaya ng pagtitiwala ko sa iyo ngayon. Huwag ka mag-alala. Sinabihan ko na rin ang mga tao rito na magsipagganda sa pagsalakay ng mga alagad ng hari. Pero bago yon, uunahan natin sila. Puntiryahin mo ang hari at kami naman ni Buboy ang bahala sa mga alagad niya. Tay, hindi ko po isasabak sa laban si Buboy. Mapapahamak siya. Masyado pa siyang bata. Tumigil ako sa pagsasalita nang biglang tumayo sa upuan si Buboy at pumasok ito sa silid niya. Pagbalik ay may dala ng pana at mga palaso. Saka inilapag sa ibabaw ng lamesa. Nanlaki ang mga mata ko ng sandaling yon dahil kagaya yon ng palasong iniiwi ko sa bahay. Hindi ako makapaniwala na ang taong tumutulong pala sa akin na lumaban sa mga matrukulan noon ay walang iba kundi ang sarili kong anak. Tay, ako po ang tumulong sa inyo nung unang gabing napalaban po kayo sa mga aswang. Naroon din po ako nung hinuhukay niyo po ang agimat niyo. Kaya nagkaroon po ako ng pag-asang mapapatay niyo po ang hari.
Ngunit, hindi nito mapapatay ang mga aswang, anak. Pero kaya po nito magdulot ng panghihina sa mga aswang. Ang bawat talim po sa dulo ng palaso ay may kamandag po ng alakdan. Ginaya ko po kayo. Kaya sa oras na tumama po yan sa katawan ng mga aswang, tiyak na manghihina at mababawasan po ang lakas nila. Dahil nakumbinsi nila ako sa mga bagay na ipinakita nila sa akin, lalo na ng anak ko, pumayag ako sa gusto nilang mangyari. Hindi ako makapaniwalang may kakayahan palang makipaglaban sa mga aswang ang anak kong si Buboy. Kaya pagsapit ng alas 8 ng gabi, tinahak na namin ang masukal na bahagi ng kagubatan papunta sa kuta ng hari. 1 oras ang itinagal ng paglalakad namin bago namin narating ang kuta ng mga matrukulan. Dala ko noon ang itak at suot ang mutya ng palos, habang sina Buboy at Tatay Inok naman ay tig-isa ng pana. Habang sukbit nila ang isang basket na puno ng mga palaso at handa nang makipaglaban sa mga aswang. Mula sa kinaroroonan namin, tanaw namin ang kuta na napapaligiran ng mga bantay na nasa anyong tao. Dahil sa mga sulo, kaya nakikita namin ang buong paligid ng kuta. Natuklasan namin na mayroong nagaganap na pagtitipon para sa hari nila. Para bang pinagpaplanuhan nila ang pagsalakay sa baryo namin, at narinig ko na balak nilang tugisin ang taong pumatay sa matapat na alagad ng hari. Sigurado kong si Sargento Dencio ang tinutukoy nila. Kaya lang, nang tumayo ang hari na tinutukoy nila mula sa upuan nito, ay nagulat talaga ako sa nakita ko. Dahil kilala ko ang tinutukoy nilang hari. Walang iba kundi ang hayop na doktor na si Dr. Cabral. Hayop ka. Kaya pala iba ang asta ng hayop na yun. Dahil siya pala ang hari ng mga matrukulan. Hindi ako makapaniwalang isang doktor ang hari ng mga aswang. At nakakasalamuha pa ng mga tao. Talagang magagaling magpanggap ang mga aswang. Kaya nilang maging pulis o doktor o kahit na ano pa upang maisakatuparan ang pag-aasik nila ng lagim. Pero Lo, hindi po ba't may agimat si tatay? Bakit po kaya hindi naramdaman ng mutya ang presensya ng hari na yun? Isa lang ang dahilan nun, Apo. Kaya niyang itago ang kanyang presensya mula sa taong nagtataglay ng mutya. Patunay lang na siya talaga ang hari ng mga matrukulan. Kung nagagawa niya maitago ang kanyang presensya, hindi naman siya makakatakas sa itak ko. Humanda siya sa akin. Magbabayad siya. Ito na ang magiging katapusan niya. Dahil meron na kaming plano ni na Tatay at Buboy, ako ang unang sumugod sa kuta ng mga aswang. Lahat ng mga bantay na naroroon ay pinugutan ko talaga ng ulo. Nang wala ng bantay sa labas ng mga bakod, ay saka ko sinenyasan ang maglolo. Agad silang lumapit sa kinaroroonan ko habang nakabaluktot sa paglalakad. Dala ang kanilang pana. Nagtago muna kami sa makapal na halamanan habang pinakikiramdaman ang galaw sa paligid. Maya-maya pa ay narinig namin ang boses ni Dr. Cabral habang nasa anyong tao pa rin ito. Mga kasama, ito na ang ating hinihintay na pagkakataon. Kilala ko na kung sino ang bumira kay Dencio. Ipaghiganti ninyo ang kapatid ninyong pinatay niya. Patayin niyo silang lahat. Wala kayong ititira. Ultimo sanggol. Sige na! Patayin niyo si Ruel. Dahil sa narinig ko, hindi na ako nakapagpigil. Pumasok ako sa loob ng kuta at humarang ako sa daraanan nila habang maigpit kong hawak ang aking itak. Huwag na kayo magpagod, mga inayupa kayo. Dahil narito na ako. Ako mismo ang lalapit sa inyo. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Palay na ang lumalapit sa manok. Kung palay ako ang palay na may taglay na laso na papatay sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa'yo, hayop ka, Dr. Cabral. Ikaw pala ang pumatay sa mag-ina ko.
Tumawa ng malakas ang hari ng mga aswang na si Dr. Cabral at muling nagsalita. Anong sabi mo? Mag-ina mo? Anak mo? Wala kang anak na pinatay ko. Dahil ang batang pinagbubuntis ng asawa mo ay anak ko. Hindi mo pa rin ba naiisip kung bakit ko pinatay ang anak mo? Hayop ka. Anong pinagsasabi mo? Ang babaeng hinalay ko habang natutulog ay si Mara. Sa oras na birhen ng babae na maaanakan ko, ay maghihintay siya ng 9 na buwan na para bang normal na tao ang ipinagbubuntis niya. Ngunit kung birhen naman ang bibiktimahin ko, 3 araw lang makakain ko na kagad ng anak ko. Ngunit si Mara, ipinagbubuntis niya ang batang magbibigay sa akin ng kapangyarihan na itago ang presensya ko sa taong nagtataglay ng mutya. Kaya ba nang makain mo ang sarili mong anak? Hindi ka naramdaman ng agimat ko? Ganun na nga! O ano? Masaya ka na ba ngayon? Hindi mo anak ang ipinaghihiganti mo. Hindi ko man siya anak. Pero anak siya ng asawa ko. Kaya nararapat lang na patayin ko ang nilalang na pumatay sa batang yon. Wala kang kasing sama, demonyo ka. Dudurugin kita at pupugutan kita ng ulo. Iwinasiwas ko ang itak ko sa ere at nagkaroon ito ng liwanag kasabay ng aking mutya. Natigilan naman si Dr. Cabral at galit na nagsalita. Ano pang hinihintay ninyo? Sugurin niyo ang pumatay kay Denso! Protektahan niyo ko at huwag kayo magpapatalo sa kanya! Napuno ng pag-angil at sigaw ang buong paligid ng kuta. Sa isang iglap, nagpalit sila ng anyo bilang mga matrukulan. Kasunod nun, sabay-sabay silang sumugod sa akin. Subalit, marami nang lumipad na mga palaso mula sa maglolo. Bago pa makalapit sa akin ang mga aswang, agad kong pinuntirya si Dr. Cabral na nakapagpalit na rin ng anyo bilang nakakatakot na aswang. Mga inutil, lumabay kayo! Bakit kayo natatalo ng mga tao? Tao na sila at mas makapangyarihan kayo sa kanila! Sige! Sumugod kayo! Patayin niyo sila lahat! Pumasok na rin ang maglolo sa loob ng kuta at nakipagsabayan na rin sila sa mga aswang gamit ang kanilang mga pana. Si Buboy, asintado siya sa pagpana. Lahat ng palaso sa noo ng mga aswang bumabaon. Sasabayan ko naman ng pagpugot sa ulo ng mga ito hanggang sa masunog sila at maging likido ang kanilang katawan. Bumakas ang pag-aalala sa muka ni Dr. Cabral. Kaya nagulat ako sa biglang pagdagdag sa pagbabago nito ng anyo. Higit na lumaki ang katawan nito kumpara sa mga alagad niya. At ang nag-iisa niyang ulo ay naging 2. Kaya naman, dumoble ang lakas ng kanyang katawan. Yan palang tunay mong anyo, hayop ka! Hindi ako pinaninindigan ng mga balahibo sa'yo! At ikaw pala ang hitman na matagal ko nang hinahanap. Ikaw lang pala ang pumatay sa mga alagad kong mga tiktik at bangkilan. Dahil kilala ko ang kislap ng itak na yan. Patunay lang na nagkamali ka ng binangga mo, demonyo ka. Ako na dating hitman na nagbagong buhay ay muli mong ginulo. Para ka na rin naghukay ng sarili mong libingan. Hayop ka. Hetong sa'yo! Yeah! Palitan kami ng pag-atake at hindi ko maitatanggi na talagang malakas siya at mabilis. Para siyang kabuti kung saan-saan sumusulpot. Kaya ilang beses akong bumabalandra sa dingding ng bakod. Ilang beses rin niya akong naibalibag sa lupa. Kaya napapaigik ako sa labis na sakit ng katawan. Ngunit agad namang naghihilom ang mga sugat ko sa bisa naman ng aking mutya ng palos. Paano nangyayari yan? Bakit hindi ka nasusugatan na matagal? Dahil nga iba ako sa lahat ng nakalaban mo. Meron pa akong kakayahan na siyang papatay sa iyong kapangyarihan. Mapaparalisa at hindi ka makakaalis sa kinatatayuan mo. Magsisimula na sana akong sumambit ng orasyon. Ngunit hindi ko natapos
Dahil sinunggaban na ako ng hari, tila alam na nito kung ano ang kakayahang sinasabi ko. Ngunit bakas na sa mukha niya ang labis na takot. Nang makawala ako sa pagkakadakot niya sa katawan ko, hinawakan ko ang mutya ng palos at sinimulan kong gamitin ang kakayahan kong orasyong pamako. Subalit, hindi niya hinayaan na matapos ko ang dasal. Dahil agad na naman niya akong sinunggaban. Sinuntok niya ako sa muka. Kasunod ng pagsaksak niya sa tiyan ko gamit ang kanyang mga matatalas na kuko. Napasigaw ako ng malakas dahil sa sakit. Kaya napansin ako ni Buboy. Tay! Walang iya ka! Layuan mo ang tatay ko! Agad na nagpalipad ng mga palaso sa ere ang anak ko para patamaan ang hari na nasa harapan ko. Bumaon ang mga palaso sa katawan nito, kaya napaatras ito at napapaatungal dahil sa sakit. Hinintay ko naman na mawala ang mga sugat ko. Saka ko ginawa ang orasyong pamako. Bakit ganito? Ang sakit ng pala na bumaon sa katawan ko! Parang ang init at sobrang hapde! Dahil may kamandag ng alakdan ang palaso ko! Hayop kang kuton lupa ka! Magbabayad ka! Papatayin kita! Akmang susugurin ng hari ng mga aswang ang anak kong si Buboy. Ngunit mabilis ko siyang tinaga sa leeg at napugot ko ang isa niyang ulo. Dito na nagpasuray-suray sa paglalakad ang aswang. Hinarap siya ng maglolo. Pinaulanan siya ng mga palaso. Ruel! Gawin mo na ang orasyon! Hindi pa ito katapusan ko! Hindi ako magpapatalo sa inyo! Yan ang alam mo! Dahil sa gagawin ko to, tsak na katapusan mo na! Sumambit ako ng malakas na orasyong pamako at sinikap ko na tapusin yon. Lumapit si Tatay Inok sa tabi ko, pati na ang anak kong si Buboy, habang nakatutok sa hari ang kanilang pana. Naubos na rin ng maglolo ang mga alagad ng hari, kaya ito na lang ang natitira. Ano nangyayari? Bakit hindi ako makaalis sa kanitatayuan ko? Anong ginawa mo sa akin, Ruel? Anong ginawa mo sa akin? Ipinako na kita sa orasyon ko dahil hahatulan na kita ng kamatayan. Sinubukan nitong gamitin ang itim na karunungan, ngunit hindi na ito umubra. Ngayon naman, namnamin mo mga sugat na gagawin ko sa buong katawan mo. At pagkatapos na to, hindi ka na talaga makakapaminsaala pa ng mga tao. Sinugatan ko siya ng dahan-dahan para maramdaman niya talaga ang sakit. Saka ko pinuntirya ang kanyang leeg. Pinugutan ko siya ng ulo, kasunod ng pagbaon ng mga palaso sa katawan nito. Bumagsak ito sa lupa at hindi pa ako nasiyahan. Paulit-ulit ko siyang sinaksak ng itak sa kanyang katawan hanggang sa masunog siya at maging likido ang kanyang katawan. Saka ko lang naramdaman noon ang labis na pagod. Tapos na. Wala nang hari ng mga matrukulan. Tapos na. Nilapitan ko naman ang mga aswang na napatumba ng maglolo upang siguraduhin na hindi na sila mabubuhay at makakaligtas. Isa-isa ko silang sinaksak sa katawan gamit ang itak ko. Lahat sila naging likido hanggang sa tuluyan itong sinipsip ng lupa. Sa wakas, nagawa mo, anak. Matatahimik na ngayon ang kaluluwa ni Mara. Hindi rin malalaman ng mga taon tungkol sa batang pinagbubuntis niya, Tay. Para sa akin, anak namin ang batang yon. At kapatid ko naman po ang batang yon. Pagkatapos ng kaguluhan, sinunog namin ang kuta ng mga matrukulan. Saka namin nilisan ang lugar na yon at umuwi sa bahay. Masakit man sa loob ko ang natuklasan ko na hindi ko pala totoong anak. Yung ipinaglalaban ko ay ipinagpasalamat ko na rin na naging bahagi siya ng buhay namin ng asawa ko. Sila rin ang naging dahilan
upang tapusin ko ang kasamaan ng mga matrukulan. Nagkaroon ng silbi ang pagiging hitman ko. At ngayon ay namana rin ng anak kong si Buboy. May susunod na sa aking yapak. Pagkaraan ng ilang araw ay muli kaming bumisita sa puntod ni Mara at nagdala ng bulaklak at kandila para ibalita rito na nakamit na namin ang hustisya. Ang mga ospital naman na tumanggi sa asawa ko, pati ang mga nurse at doktor, ay natanggal ng tuluyan sa trabaho. Pagkatapos na mapatunayang lumabag sila sa batas ng ospital, ay inalisan sila ng lisensya na manggamot. Samantalang ang B-Health naman ay ipinatanggal din ng ospital at napalitan ng ibang pangalan na siyang tunay na tumutulong sa mahihirap na pasyente. Nagawa ko ang lahat ng mga yon sa tulong ng ibang mga taong nabiktima ng mga ospital na may ganong uri din ng patakaran. Tay, aalis na po ba kayo? Oo anak, kailangan kong manggamot ulit. Samahan ko na po kayo. Sama rin po ako, Tay. Huwag na, maglilikot ka lang dun eh. Mag-aral ka na lang dito dahil bukas may pasok ka pa. Ipinagpatuloy namin ang buhay namin nang wala si Mara. Ang pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay ay hindi dapat maging dahilan ng pagtigil ng pag-ikot ng ating mundo. Sa halip, ito pa dapat ang gamitin nating inspirasyon upang magpatuloy sa buhay ng masaya at tahimik. Napatunayan ko na kailanman ay hindi talaga mananaig ang hari ng kadiliman laban sa malakas na puwersa ng liwanag at kabutihan. Dahil sa mundo natin, iisa lang ang totoong hari. Siya ang nag-iisa nating Panginoong Diyos na may lalang sa ating lahat. Hanggang dito na lang po ang istorya ko. Lubos na nagpapasalamat, Ruel. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking kwento. Sana po ay mag-subscribe din po kayo sa aking channel. At i-comment nyo na rin po ang inyong salubin at huwag nyo rin pong kakalimutan ang notification bell para mas marami pa po kayong makinig na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, mga idol.